Si Dave ay kilalang-kilala sa barkada bilang hari ng mga kwento tungkol sa mga girlfriends na madalas niyang dinadala sa Sogo. Sa bawat inuman, hindi pwedeng hindi siya magkwento tungkol sa mga babae raw na nagpapakilig sa kanya at nagpapasaya sa kanyang gabi. Palagi niyang ipinagmamalaki ang mga adventures niya, kaya naman ang mga kaibigan niya ay hindi maiwasang mapa, sana all, at tuksuhin siyang idol. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang katotohanan na pilit itinatago ni Dave, wala siyang kahit isang karanasan sa tunay na pakikipagrelasyon. Isa siyang malungkot na binata, at virgin pa rin siya sa kabila ng kanyang mga kwento. Walang alam ang mga kaibigan niya na sa bawat gabing sinasabi niyang, may kadate, mag-isa lang siya, nagpapakalunod sa Red Horse at nagpapalipas ng oras sa mga kwarto ng Sogo na walang ibang kasama kundi ang kanyang mga imbento at sariling multo. Isang gabi, eksaktong kaarawan ni Dave, nagpasya siyang gawing espesyal ang kanyang gabi. Nagyabang siya sa grupo ng mga kaibigan, sinabing may nakilala siyang bagong babae sa social media, at magkikita raw sila sa Sogo. Nagpaalam siya ng may ngiti at iniwan ang barkada na puno ng inggit, nagkikibit balikat at nagpapahabol ng mga biro. Pagdating niya sa hotel, umupo siya sa kama ng kanyang kwarto at nagbukas ng isang boteng Red Horse. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang nag-iisa na naman siya. Ang kanyang boses, mga pangako, at kwento, lahat ay walang laman. Habang tahimik na umiinom, biglang may kumatok sa pinto. Sa gulat, napaangat siya ng ulo. Sino kaya ang kakatok sa ganitong oras? Walang ibang nakakalamang narito siya. Baka front desk, pero walang anuman na nagbigay ng babala. Pinagmasdan niya ang pintuan, kabado ngunit naiintriga. Lumapit siya at dahan-daang binuksan ang pinto. Doon, nakita niya ang isang babae, nakasuot ng puting damit na tila humuhulagpos sa hangin kahit walang galaw. Ang babae ay may mahaba, itim na buhok, at ang kanyang mga mata ay mapundi at tila may dalang misteryo. Maganda siya, ngunit may kakaibang lamig na sumama sa kanyang presensya. Parang tumahimik ang buong paligid, at naramdaman ni Dave ang biglaang bigat sa hangin. Pasensya ka na ha, sabi ng babae, mahinhin ang boses at malamig ang ngiti. Hindi ko kasi maayos ang Netflix at aircon sa kwarto ko. Baka pwede mo akong tulungan. Kahit medyo lasing, agad pumayag si Dave. Oo naman, walang problema. Sumagot siya, pilit na nilalakasan ang loob at pinipigilan ang kabog ng kanyang dibdib. Sinundan niya ang babae patungo sa kanyang kwarto, ngunit habang naglalakad sa pasilyo, napansin niyang tila humahaba ang daan at nagiging mas madilim ang ilaw sa bawat hakbang. Parang nanunuot ang lamig sa kanyang buto, at kahit hindi pa ganap na lasing, naramdaman niyang nahihilo siya. Ang orasan sa dingding ay tila bumagal, at ang bawat tunog ng yapik nila ay parang nag-iitso sa tahimik na pasilyo. Pagdating nila sa kwarto ng babae, pumasok siya, at napansin agad ni Dave na malamig sa loob kahit walang aircon. Pag-upo niya sa kama, parang lumubog ito ng masyadong malalim. Inabot ng babae ang remote ng TV at ngumiti, tila inaanyayahan siyang ayusin ito. Baka naman pwede mong ayusin. Parang wala kasing connection, sabi ng babae habang nakatitig sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta sa likod ng ngiti. Pagkaabot niya ng remote, biglang bumigat ang kanyang kamay. Napansin niyang nanlalamig ang kanyang mga daliri. Subalit nagpatuloy siya, pilit na kinakalikot ang remote kahit wala siyang kaalam-alam kung paano talaga iyon ayusin. Sa bawat pindot, parang lumalabo ang kanyang paningin, at unti-unting nababalot ang kwarto ng malabong liwanag. Sinubukan niyang ngumiti upang itago ang kaba. Okay na ba yung Netflix mo? Tanong ni Dave, pilit na nagpapakumbaba, ngunit nararamdaman niyang may mali. Ngumiti ang babae, ngunit imbes na sumagot, sinimulan niyang hawakan ang kamay ni Dave. Ang hawak niya ay parang yelo, malamig at mabigat. Malamig at mabigat. Lalo pang bumigat ang damdamin ni Dave nang mapansin niyang unti-unting nagbabago ang mukha ng babae. Ang kanyang magandang itsura ay dahan-daang nawawala, ang kanyang balat ay nagiging mapatla at lumilitaw ang mga peklat, ang mga mata ay nagiging dilat na tila wala ng buhay, at ang kanyang bibig ay dahan-daang bumuka sa isang ngisi na tila naglalaman ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan at pangarap na walang katuparan. Matagal ko nang hinihintay ang isang tulad mo, bulong ng babae, ang boses ay mababa at malamig na parang bumabalot sa buong kwarto. Sa puntong ito, hindi na makagalaw si Dave.
Parang naipit siya sa isang masamang panaginip na hindi niya kayang takasan. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig, at ang mga kamay niya ay malamig at nanginginig sa takot. Naramdaman niya ang malamig na hininga ng babae sa kanyang leeg, habang ang kanyang mga labi ay lumapit sa kanyang tenga. Huwag ka nang magsinungaling, Dave. Alam ko ang lahat ng kwento mo. Lahat ng kasinungalingan mo, alam ko. Ako ang magiging katuwang mo, ngayon at magpakailanman. At bago siya nakatakas, biglang nagdilim ang lahat. Ang kwarto ay tila nilamon ng kadiliman, at ang huling naramdaman niya ay ang malamig na haplos ng babae sa kanyang mukha, habang ang kanyang boses ay humuhuni sa kanyang isip, hindi ka na makakatakas, Dave, hindi ka na mag-iisa. Nang makita ang kanyang mga kaibigan kinabukasan, nakatanggap sila ng isang simpleng mensahe mula sa kanya, sana all. Ngunit hindi na muling nakita si Dave. Ang kanyang kwarto sa Sogo ay nanatiling walang laman, maliban sa isang bakas ng malamig na hangin at isang remote na tila hindi na muling gumana.